Magandang araw sa iyo, Tito Makoy, at sa mga nakikinig dito sa iyong channel. Tito Makoy, mahilig ako sa adventure. Mahilig din ako sa pamamasyal sa iba't ibang lugar. Mahilig ako sa nature kaya ang mga lakad ko ay hindi sa kalungsuran. Mas gusto ko kasing bisitahin ang mga lugar na nasa kanayunan, kabundukan, gaya ng mga ilog, sapa at mga kagubatan. Ibang-iba kasi ang pakiramdam pag nasa gitna ka ng natural na yaman at kapaligiran. Pinag-iipunan ko talaga ang bawat biyahe na aking gagawin kasi hindi naman ako mayaman, Tito Makoy. Pilipinas nga lang talaga ang kaya kong libutin at pinupuntahan ko ang mga lugar na di gaanong sikat. Kasi ito talaga ang gusto ko. Alam nyo na po, mura, hindi mo kinakailangang gumastos ng malaki. Kakaiba ang mararanasan mo. Tito Makoy, magtatago nga po pala ako sa pangalang Carlo. Binata, mahilig sa adventure, taga-probinsya ngunit namamalagi dito sa Manila dahil dito ako nagtatrabaho. At ito ang aking kwento ngayon, Tito Makoy. Bumiyahe ako papuntang Tacloban. Natutokso kasi akong puntahan ang mga lugar sa Leyte na napapanood ko sa YouTube. Nag-book ako sa isang mumurahing hotel lang, actually lodging in lang, Tito Makoy, dahil nga nagtitipid. Wala akong kakilala sa lugar na pwedeng mapagtanong-tanungan. Pagkatapos kong mag-check-in, naglakad-lakad kaagad ako, nagmamatsyag sa lugar at naghahanap ng taong pwedeng makausap ko para sa mga lugar na gusto kong puntahan. Kumain ako sa isang karinderya. Napansin kong may mga nakamotorsiklong kumakain dito at naririnig ko ang kailang kwentuhan tungkol sa mga pasahero at biyahe. Kaya, Tito Makoy, pumasok sa isip ko na mga habal-habal driver siguro ang mga ito. Pagkatapos ko, Tito Makoy, na kumain, tumayo ako sa isang sulok, naninigarilyo. May lumabas na isang kumain din sa karinderya. Tumayo ito katabi ko at naninigarilyo rin. Nagpakilala ako sa kanya, Tito Makoy, at nagpakilala rin siya sa akin. Siya pala si Istoy. Maganda ang naging usapan namin ni Istoy. Nagkasundo kaming magsiservice siya sa akin maghapon. Babayaran ko, dadalhin niya ako sa mga magagandang lugar sa kanayunan at kabundukan. Hindi nga kami nag-aksaya ng oras, lumarga kaagad kami para mamasyal. Alam niyo po, tuwang-tuwa ako kasi nakuha ni Istoy ang mga lugar na gusto kong puntahan. Dinala niya ako sa mga bundok. May mga lugar kaming dinadaanan na masyadong bako-bako, paahon at pababa. Minsan kasi, Tito Makoy, wala sa kalsada. Kaya maging ang mga patag na lugar, bako-bako talaga ang aming dinadaanan. Para kaming nagmumotocross. Sir, yumakap ka lang sa katawan ko para di ka malaglag. Yan ang wika sa akin ni Istoy noong nasa bako-bako kaming lugar, ngunit mabilis ang kanyang pagpapatakbo ng motorsiklo. Ako naman, Tito Makoy, nakayakap sa kanya ng mahigpit para hindi ako malaglag. Kasi nga para kaming nagmumotocross, para kaming nasa racetrack. Ngunit sa kabila noon, sulit naman ang pagod at hirap sa biyahe kasi magaganda ang lugar at napakaganda ng karanasan ko sa unang araw. Mabait at marunong sa Istoy, alam niya kung ano ang dapat gawin at kung saan ang dapat naming puntahan. Noong hapong pag-uwi namin, masasakit ang katawan ko dahil malayo ang aming biyahe at magalaw. Kasama pa ang mga pag-akyat sa bundok kasi may mga lugar na kinakailangan ko talagang umakyat. Tinanong ko si Istoy kung meron siyang kakilalang marunong magmasahe. Naku sir, pasensya na po, wala. Sa hotel po, nagtanong po ba kayo kung meron silang alam? Ito ang sagot sa akin ni Istoy. Naku Istoy, hindi kasi sigurado akong wala. Alam mo, maliit lang na lodging in ang aking tinutuluyan. Iisa nga lang talaga ang kanilang boy. Siya na rin ang naglilinis sa mga silid. Ito ang sagot ko kay Istoy. Sige sir, ako na lang. Yan ang wika sa akin ni Istoy.
Marunong kang magmasahe, Istoy? Marunong sir ng kaunti. Ito Tito Makoy ang aming palitan ng pag-uusap. Kumain muna kami ng hapunan, tapos pagbalik ko nga sa lodging inn na aking tinutuluyan kasama si Istoy. Naligo muna ako kasi nangangasim Tito Makoy ang amoy ko sa maghapong paglalakad. Naligo rin itong si Istoy kasi nakakahiya raw na maamoy ko ang kanyang kilikili. Pagkatapos niyang maligo, lumabas ito sa banyo na nakashort na lang. First time kong mamasahe ng lalaki. Sa mga lugar kasing aking pinupuntahan, mga babae talaga ang nagmamasahe sa akin. Kasama na ang extra service at ang happy ending. Ngunit ngayon ko natuklasan na mas maigi palang lalaki ang nagmamasahe kasi mas malakas at madiin. At sa tingin ko marunong nga talagang magmasahe itong si Istoy kasi nag-i-enjoy ako sa kanyang pagmamasahe. Sa aking likuran at sa buong katawan, maging sa aking binti, nawawala talaga ang pangangalay nito at ang sakit. Ngunit Tito Makoy, habang tumatagal, kagaya rin ng nararamdaman ko noon sa mga babaeng nagmamasahe sa akin. Nakakaramdam ako ng kasiyahan. Mas matindi nga ngayon kasi mas nagiging relax ang katawan ko dahil sa lakas ng hagod ng pagmamasahe. Lalong-lalo na noong baywang ko na ang minamasahe niya, parang merong kuryenteng dumadaloy. Nahihiya ako Tito Makoy kasi kitang-kita niya kung ano ang epekto sa akin ng kanyang pagmamasahe. Ngunit si Istoy naman, tinitingnan ko, kagaya ko rin. Kitang-kita ko na pareho kami nakakaramdam. Nababanaag ko yan sa kanyang mukha habang nagmamasahe siya sa akin. Alam mo Tito Makoy, natatawa ako sa isang banda ng aking isipan kasi bakit ganito ang nararamdaman ko gayong lalaki ang nagmamasahe sa akin. Noong papatapos na ng pagmamasahe sa akin si Istoy, Sir, ito ang final touch. Patutunugin ko ang bahagi ng iyong balikat. Yan ang kanyang wika sa akin sabay. Pinatayo niya ako at binuhat niya ako sa aking balikat. Actually Tito Makoy, hindi eksaktong balikat. Yung nakatayo kami na parang nakayakap siya sa akin dito sa may bandang balikat. Nakatayo siya sa likuran ko. Sir, sumabay ka lang. Huwag mong kukontrahin. Yan ang wika niya sa akin habang nakahawak na siya sa akin na payakap at akmang bubuhatin ako para patunugin ang mga kaso-kasuan at dito sa may bandang balikat ko. Ngunit Tito Makoy, hindi niya nagawang patunugin ang aking balikat kasi hindi niya ako kayang buhatin. Kaya walang nangyaring pagpapatunog ng mga kaso-kasuan ko sa aking balikat. At marahil, dala nga ng pareho kami na darang sa init, bigla na lang nagsalita itong si Istoy. Sir, gusto mo bang ganito natin tapusin ang pagmamasahe? Yan ang kanyang tanong sa akin. Anong ibig mong sabihin, Istoy? Yan ang tanong ko sa kanya kasi hindi ko talaga alam ang kanyang ibig sabihin. Hindi na nagsalita si Istoy, sa halip ay ginawa niya na lang ang gusto niyang gawin na kanyang iminumungkahi sa akin. Ano sir, gusto mo yan? Yan ang kanyang tanong sa akin na pabulong. Naku Istoy, wala akong karanasan sa kapwa lalaki. Yan ang wika ko sa kanya Tito Makoy kasi nagets ko na kung ano ang sinasabi niyang tatapusin ang pagmamasahe. Sigurado ako sir, magugustuhan mo to. Gawin mo lang ang nais mong gawin. Huwag kang mag-aalangan. Huwag mong kontrolin ang pakiramdam mo. Yan ang kanyang wika at pagpapaliwanag sa akin, Tito Makoy, sa mahinang pananalita. Sa madaling kwento, Tito Makoy, yung mga sumunod na tagpo pagkatapos ng pagmamasahe, merong naganap sa aming dalawa ni Istoy. Pribadong-pribado at masayang-masaya. Ito ang unang karanasan ko sa kapwa lalaki. Noon ko napagtanto na ganito pala ang pakiramdam, nagulat ako sa aking naramdaman. Kasi hindi ko inaasahan na ganoon pala, wala ring pinag-iba kung babae ang iyong kasama. Nung ikatlong araw at huling araw ko ng pamamasyal, sinabihan ako ni Istoy na ihanda ko raw ang sarili ko kasi mag-hike kami.
Gubat ang aming pupuntahan. Babaybayin namin ang sapa na may mga malalaking bato at matataas. May mga lugar na kinakailangan naming akyatin ang naglalakihang mga bato. Nung marating nga namin ang lugar, talagang gandang-ganda ako, Tito Makoy. Nag-i-enjoy ako sa pag-akyat sa mga malalaking bato at yung ilog naman, napakalinaw ng tubig. Hanggang sa narating namin ang isang mababalang na talon, ngunit ang linaw-linaw ng tubig. Kaya naman hindi ko talaga napigilang lumangoy. Masayang masaya ako sa aking paliligo at ang lamig ng tubig, Tito Makoy. Si Istoy ayaw sanang maligo, ngunit napilitan rin ito kasi sinabuyan ko talaga siya ng tubig. Nabasa ang kanyang damit kaya wala na siyang nagawa kundi ang lumusong na rin sa napakagandang tubig. Hindi weekend ang araw na pagpunta namin noon, kaya walang tao, kaming dalawa lang talaga. Masayang masaya kami ni Istoy na lumalangoy. Paminsan-minsan binibiro ko itong si Istoy sa pamamagitan ng pagsisid ko sa ilalim ng tubig. Alam mo, Tito Makoy, sulong-sulo namin ang lugar. Malaparaisong lugar. Kaya hindi namin maiwasan ni Istoy na maglalandi sa bawat isa. Alam nyo, para tuloy kaming sina Adan at si Adon. Hanggang sa umalis kami doon sa lugar, wala ngang taong dumating. Kami lang talaga ang lumangoy noong oras na iyon. At pagbalik namin muli sa lungsod, galing sa maghapong pamamasyal, gaya kagabi naghapunan muna kami bago tumuloy sa hotel. Sinamahan pa rin ako ni Istoy sa aking tinutuluyang lodging inn. Hindi na rin siya umuwi noong gabing iyon kaya magdamag kaming magkasama at magkatabi. Wala kaming sinayang na oras sa aming huling gabing pagsasama kasi kinabukasan babalik na ako sa Manila. Nung nakahiga kami, Tito Makoy, pilit akong kinukumbinsi ni Istoy na ipagpaliban ko raw muna ang aking pag-uwi sa Manila. Mga 2 o 3 araw man lang. At kung problema ko raw ang aking tutuluyan, pwede akong tumuloy sa bahay nila. Basta pasensyahan ko lang kung anong meron sa kanilang lugar. Maging ang pamamasyal namin ayon sa kanya, hindi ko na siya kinakailangang bayaran. Gasolinahan ko na lang daw ang kanyang motorsiklong pinamamasada. Ang problema kasi, Tito Makoy, kinakailangan ko na talagang bumalik ng Manila dahil nga may trabaho, tapos na ang aking bakasyon. Kitang-kita ko, Tito Makoy, na bagamat naiintindihan ni Istoy ang aking sinabi, ngunit masakit pa rin ang kanyang kalooban. Lungkot na lungkot talaga si Istoy nang sabihin kong hindi ko na pwedeng ipagpaliban pa ang aking pagbalik sa Manila. Kinabukasan, siya na rin ang nagatid sa akin sa airport para sa flight ko pabalik ng Manila. Alam mo, Tito Makoy, mula paglabas namin ng kwarto ng lodging inn, paglabas sa hotel at hanggang sa airport, hindi nagsasalita itong si Istoy. Talagang tumatakbo lang ang motorsiklo na kasabay kami, hindi siya nagsasalita. At pagdating namin sa airport nung kinakailangan ko nang mag-check-in, kinamayan ko itong si Istoy. Istoy, maraming salamat talaga sa magandang karanasan ko dito sa lugar nyo. Salamat sa mga magagandang lugar na pinuntahan natin at salamat sa pag-aasikaso mo sa akin. Basta, pag lumuwas ka ng Manila, huwag mong kalilimutang tumawag sa akin para makabawi naman ako sa iyo pagdating doon sa Manila. At huwag kang mag-alala, babalik ako rito sa lugar nyo, ngunit di ko nga lang sigurado kung kailan. Basta babalik ako dito. Muli akong mamamasyal at muli tayong mamamasyal. Siya nga pala, Istoy, kung mayroon akong maitutulong at kung kailangan mo ng tulong ko, tawagan mo lang ako. Huwag kang mag-aalangan. Iyan, Tito Makoy, ang mga wika ko sa kanya noong mag-check-in na nga ako para sa aking flight pabalik ng Manila. Subalit, Tito Makoy, sa haba ng aking mga pagsasalita, hindi kumikibo itong si Istoy. Ang tanging ginawa niya na lang ay yumakap ito sa akin, yung yakap ng
pamamaalam. Pagkatapos ng aming yakapan, hindi pa rin ito nagsalita. Umalis na, pinatakbo na ang kanyang motorsiklo. Pakaalis ni Stoy Tito Makoy, hindi ko alam ang aking nararamdaman habang tinatanaw ko siyang papalayo sakay ng kanyang motorsiklo. Di ko alam kung bakit, bigla talaga akong nakaramdam rin ng kalungkutan sa aming paghihiwalay ng landas na ito ni Stoy. Maluwalhati akong nakabalik dito sa Manila, masaya sa aking mga narating na lugar at sa kakaibang karanasan na aking naranasan. Ngunit Tito Makoy, sa kabila ng aking kasiyahan, malungkot din talaga ako kasi meron akong naiwan sa Leyte. Ganoon pa man, isa ang sigurado akong hindi ko talaga malilimutan. Si Stoy, ang aming samahan at ang kakaibang karanasan na naranasan ko sa kanya. Ang isang bagay na sa kanya ko unang nasubukan. Taglay ko lahat ang mga ito hanggang ngayon. At dahil Tito Makoy sa aking kakaibang karanasan kay Stoy, ngayon sa mga biyahe ko sa iba't ibang lugar dito sa ating bansa, kung kinakailangan ko ng magmamasahe, dalawa na ngayon ang opsyon ko. Pwedeng babaeng masahista o kaya lalaki. At alam mo Tito Makoy, kadalasan lalaki na ang aking pinipili. Dahil nga sa nagustuhan ko yung karanasan ko kay Stoy. Kakaiba talaga ang saya kung lalaki ang iyong kasama. Kakaiba kung iba ang nagmamasahe kasi nga mas malakas at mas madiin ang lalaking magmasahe. Pagkatapos, masaya rin ang nararamdaman pagkatapos ng pagmamasahe. Kadalasan kasi Tito Makoy sa mga lalaking nag-o-offer ng massage service, ganoon talaga ang katapusan. Palaging nagbibigay sila ng happy ending. Kaya naman mula nga nang naranasan ko yun kay Stoy, mas madalas na talagang lalaki ang kinukuha kong magmasahe sa akin. Dahil sa aking magandang karanasan at masayang karanasan na ipinaranas sa akin ni Stoy noong pumasyal ako sa Leyte, hanggang ngayon Tito Makoy, si Stoy talaga ang palagi kong naaalala. Hindi siya nawawala sa aking isipan. Hinahangad ko pa rin na balang araw muli kaming magkikita at sariwain namin ang aming ginawa noon. Matagal na akong naghahanap ng kanyang account sa Facebook, ngunit hanggang ngayon wala akong makita. Ginagawa ko na lahat Tito Makoy. Pag nagbabrowse ako ng Facebook, pag meron akong nakikitang taga Leyte, tinitingnan ko ang kanyang account. Nagbabaka sakaling sa pamamagitan nito, makuha ko ang account ni Stoy. Ngunit sa kasamaang palad Tito Makoy, tila walang account sa Facebook, sa Instagram at maging sa TikTok itong si Stoy, kaya hindi ko siya mahagi-hagilap hanggang ngayon. Ganoon pa man, taglay ko pa rin hanggang ngayon ang aming masayang samahan noon ni Stoy. Hanggang dito na lang po Tito Makoy ang aking kwento. Simpleng kwento lang, sana po piliin nyo rin at ibahagi nyo dito sa iyong channel. Lubos na gumagalang, Carlo. Maraming salamat Carlo sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Alam mo, sang-ayon ako sa iyo. Maging ako, ganoon din ang mga lugar na gusto kong pinupuntahan, yung mga hindi develop na lugar. Para sa kaligtasan mo naman o sa kung ano pang bagay, mas maigi na bago ka lumarga, ipaalam mo sa iyong kaopisina, sa iyong katrabaho, sa iyong kaibigan kung saang lugar ka pupunta. At kung mayroon kang kausap sa lugar na iyan, sabihin mo ang pangalan para alam nila. Yan ay para sa kung anumang emergency, kasi alam mo na, bumabiyahe ka, pumupunta ka sa iba't ibang lugar. Alam mo na yung mga pangyayari, yung mga hindi inaasahang bagay, bigla na lang sumusulpot yan. So in case of emergency, may mga taong nakakaalam kung saan ka pwedeng hanapin. Sa muli, maraming salamat at laging mag-iingat sa mga lugar na iyong pinupuntahan. Ngayon mga kaibigan, sa ating shout out muli kay Chodoro Arasola ng
Alcobar nga pala ito, ang natatandaan ko, Alcobar, si Chudoro Arasola. Maraming salamat, Teddy, sa pakikinig at shout out sa inyong lahat dyan, ikaw at ang iyong mga kaibigan. Shout out din sa ating kasamahan na si Melandro Orbistondo ng Madrid, Spain. Maraming salamat, Andrew, sa tuloy-tuloy na pakikinig at ingat dyan sa Madrid, Spain. Melandro Orbistondo. Shout out din sa ating mga kababayan. At ang isa pang nagpapa-shout out, Chris Concepcion ng New York, USA. Maraming salamat, Chris, sa pakikinig. Shout out sa iyo. Ingat palagi dyan sa Tati. Shout out din kay Felipe Gorospe from Italy Military Hospital. Maraming salamat, Ipi Gorospe, Felipe Gorospe ng Italy Military Hospital. Shout out din kay Sam Barito, at ang sabi sa akin ni Sam, sana raw makatagpo rin siya ng forever. Baka gusto mo, Sam, isama na kita sa hahanapan ng forever. Sabihin mo lang. Shout out din muli kay Adon Adon Vlogs. Ngayon sa ating mga hinahanapan ng forever, para sa mga bagong kasama natin, yung ngayon palang nakapakinig dito sa channel na ito, ang aking babanggiting mga pangalan, naghahanap yan ng forever. Shout out kay Alvin Kalalang, naghahanap ng forever. Dominador Patawaran, naghahanap rin ng forever. Paulo Laison, naghahanap ng forever. Jason Hanson, Julius Espirito at Neil R. Pwede nyo silang kontakin. Isulat lang dito sa comment section ng ating kwentuhan. Isulat, siyempre sabihin nyo kung sino, kung para kanino ang inyong message. Kung halimbawa ang message mo para kay Alvin Kalalang, siyempre magandang araw kay Alvin Kalalang. Ganyan. Ngunit sa ating mga hinahanapan ng forever, naroon pa rin ang aking paalala na gawin ang pinaka magandang pag-iingat online. Sa muli, ang pagpapakilala na kasamahan natin dito ay hindi garantiya. Sa muli, sa mga gustong magpa-shoutout, pakisulat po sa pinakahuling upload kasi siguradong mababasa ko yan pag sa pinakahuling upload. Kung doon na sa mga matatagal ng uploads, napakalaki ng posibilidad na hindi ko yan mabasa. At sa mga nais namang magbahagi ng kanilang kwento, ipadala lang sa aking email, titomarcos@yahoo.com. Maraming salamat po sa inyong lahat, mga kaibigan. Maraming salamat talaga sa tuloy-tuloy na suporta at tuloy-tuloy na pakikinig, sa tuloy-tuloy na sinasamahan nyo ako dito sa ating kwentuhan. Ingat po kayong palagi at sumain nyo sana ang biyaya galing sa itaas.